Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon itong plano po ng NBI natin. Ito na ho yung matagal natin na inaabangan. Bakit kanyo? Hindi ho ba tayo gigil na sa ginagawa na lamang pong pamimerwisyo nitong mga taong ito? Maharlika, alam nyo naman yan, mulat sa pulpa yan eh. Alam nyo ba kung sino po ang talagang, ito kwento ko na sa inyo kung sino talaga ang naglabas, ang umimbento ng pulboronic video kay PBBM, yun po ay galing sa bunganga ni Duterte noong 2020, October 2021. Nung nagalit siya dahil si Sara ay napilitan na lamang na mag-vice president kay PBBM. Bakit kanyo? Ayon nga kay Larry Gadon, ang Malacanang mismo, sila Duterte ay nagpa-survey ng presidential aspirants. Mga possible. Number 1 pong lumabas si PBBM. Yan po ay survey ng mga mayor. No? Nabalitaan ko yan eh. Hindi ko lang pinaniniwalaan dati. Pero totoo pala, nung marinig ko sa recent interview ni Larry Gadon, yung comedy niyang interview, sinabi niya doon, nagkaroon. No? So BBM, number 1. Leni Robredo, pangalawa. Number 3 ay si Yorme. Manny Pacquiao ba? Yorme. No, Manny Pacquiao ata. Basta, pang-apat po si Sara. Ang pang-apat. So, nangyari, si Sara nag-vice. Si Duterte, hindi niya matanggap. Ipinipilit niya na sundin yung sinasabi ng Pulse Asia, ng Publicos, ng Social Weather Station. Dati yun pa lang yung mga survey eh. 'Di ba? Yun pa lang konti pa lang dati. Katuwiran niya, yung mga yon matataas si Sara palagi. Mataas naman noon kasi wala namang kalaban pa si Sara. Pero nung malapit na ho yung filing ng COC, yung last day ng substitution. Si BBM na po talaga kasi most awaited yung kanyang kandidatura. At sino ba naman ang nagdala sa mga Duterte digong sa pagkapanalo? Marcos loyalist. Natural, pag may Marcos na kandidato, kahit na si Sara pa yung patakbuhin, sa kangkungan pupulutin si Sara, di ba, Rowena Rosales? Ganun ang mangyayari. Iiwanan talaga nila si Sara. At ang nangyari po, kesa naman sa mapahiya ang Duterte, mawalan ng Duterte sa pwesto, pumayag na mag-vice presidente. Ayaw naman niya dati mag-vice nga eh. Diba? Sinasabi niya lagi. Now, balikan natin itong mga kolokoy na to. Ngayon, etong si Digong, nung hindi pa nakakaupo si PBBM, etong mga alaga niya, nagtayo ng UVIP na grupo, kasama nga ako ron. Akala namin nung uunahin namin yung pa-outing ni PBBM bilang pakonsuelo di bobo sa amin. Meron nga kaming ambaga noon dati, dapat tig 1,105 para sa 3 nights and 2 nights. 2 nights and 3 days sa Subic. Okay, may budget. Kaya lang syempre, ambagan pa raw kami, 1K para pandagdag, ganyan. Pero kung sino yung may sasakyan makakapagsakay ng kapwa vloggers, ay bibigyan ng 1,500 pang gaso. Ang gulo, no? Pero okay lang. And then, all of a sudden, bigla na hong hindi natuloy yun. Nagambaga naman kaming panibago, 3,500, para ho sa pagbubuo ng UVIP ang nabuo namin nun. Yun palang UVIP na yan ay gagamitin pala bilang troll farm pang atake kay PBBM. So iba pa PCO secretary nun. Tapos ang ES doon si Rodriguez, si Vic. And then yung defunct UVIP na yan, nandyan ho sa mga yan, yung minumura ni Maharlika noon ng mga vloggers na bakit na sabi niya, PI kayo, ba't hindi pa kayo magsalita? Na merong pulboronic video si BBM. Yun pong pulboronic video, ikinuwento lang ni Maharlika na meron silang ebidensya laban kay PBBM na nagkukuk lang niya. Kaya hindi ko siya pinaniwalaan ng mga vloggers na to.
kasi nga po, walang inilabas na video. And for almost 2 years, hindi nakapaglabas ng video si Maharlika. Lalong hindi na po siya pinaniwalaan. Yung ibang vloggers naglaylo, yung iba nagtuloy-tuloy. Ah, yun ang istorya nun. Kaya ngayon, sabi ko nga, tinitignan ko nga yung itsura nung video na yun eh. Yung fake na na sinasabing si PBBM na mukhang senior citizen na. Eh, cute-cute nung 2012. Diba? Eh, mukhang kamukha nga nung isang vlogger eh, na na DDS. Kamukha. Oh, pati yung gupit. Sus Mariosep. Now, hanggang ngayon tuloy-tuloy yan si Maharlika dahil sa ginagawa niya, iniisip niya nasa abroad siya, sa Amerika siya. 'Di ba? Pero ganun ho yung storya noon, ng pulveronic video na yon. Ngayon, ito namang Jojo de Guzman, isa rin itong, fake news din. Ang pinaka-recent na ginawa naman ito, yung si Speaker Martin Romualdez at saka etong isang dating kongresista, si Albi Benitez, na ngayon ay USEC na yata ng TESDA. At saka may kasamang babae. Ngayon, ang original picture, dinibang ko yun eh, may hawak na folder si speaker dun sa lamesa. Ang ginawa nitong taong ito, ni Jojo, nilagyan ng pera. Tinakpan yung folder, kinuha yung pera sa Reddit. No, sa Reddit niya kinuha. Inedit niya pa. Yeah. Ang kaso, madali ho nating nabubuking. No. At galit na galit ang bakla dahil nabuking at naghahamon ng debate as if naman mananalo. Umuwi muna siya rito. Tapos, ang lalakas ng loob magganyan eh. Ito si Mr. Sasot. 'Di ba? Alam niyo, napansin ko sa mga to? Di ba, puro mga bading? Di ba napansin? Oh, yung tatlong yan, Harry Roque, si Mr. Sasot, si Jojo de Guzman. 'Di ba? Maharlika. Yan, hindi bading. Yung tatlong yan. Puro mga nasa labas. Meron pang isa dati, yung Bagong Lipunan, bakla rin. Pero nag-away sila ni Maharlika. Tapos balik na raw siya, Marcos. Oh my God. So, eto hong mga ginagawa nilang mga paninira sa gobyerno ngayon, sabi natin, nakakainis naman ng administration, hindi ba lang pinapatulan kasi ganyan, di ba? Ngayon meron po silang naisip na paraan na napakaganda naman. Di ba? Sabi nga nito, NBI magpapatulong sa Interpol para habulin ng mga Pinoy vloggers abroad na sangkot sa fake news. Yun, good job. NBI, DOJ, balak tuntunin ang mastermind sa paglaganap ng fake news. Naku po, unang-una na yan si Maharlika at ang pinaka-bossing nila si Digong. Ayan, pinag-aaralan naming mabuti, sabi ni Santiago, kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Hindi kami kasali diyan. Meron bang namumuno sa kanila? Obvious naman meron sa mga yun. Alam niyo nga, yung isang nakausap kong vlogger na na galing sa DDS dati. Sabi niya, kaya kami kumalas doon. Totoo, bahang-baha ang pera. Ang problema, kaya kami kumalas, hindi na namin kayang sikmurain ang mga klase ng contents na pinagagawa. Nakakadiri na, sabi nila. Sobrang OA. Yun bang tipong kahit na obvious na fake news, papatulan nyo? Katulad nung ginawa nila rito kay Judge Motok ng ICC. 'Di ba? Pinalitan nila yung picture. Pinalilitaw nila na itong si Judge Motok yung kasama ni Jackie Enrile doon sa picture. Yung ginagawa nilang controversial na namatay yung si Tantoco, yung tagapagmana ng Crustans. Namatay doon sa California. Si F. Elisa ay may event doon sa California at the time. Tapos etong sina Jackie Enrile, kasama nila noon etong si F. Elisa, pinopromote yung Manila Film Festival. Ngayon, pineki nila, ginamit nila yung picture na yun daw si Motok. Ng putya. 'Di ba? Ganun lang sila katalamak talaga. Kaya tama lang po na habulin ito. Kasi nga, ang cyber libel po mga kababayan or yung illegal means of publication,
no? Kasi sa mga ordinaryong krimen, ang tinitignan dito, saan nangyari ang krimen? Tama? Doon ang kaso. Ganun eh. Halimbawa, diyan ka sa Davao, nakatira, pero yung krimen na ginawa si hinold up ka sa Cotabato. Sa Cotabato ka magsasampa ng kaso. So ano pong ibig sabihin nun? Tinitignan po doon kung saan naganap ang epekto ng isang krimen. Hindi po sa kung saan nakatira yung kriminal. Di ba? So, ang cyber libel ay ginagawa o yung illegal means of publication, ginagawa po yan sa location ng uploader o ng live streamer. Pero ang epekto, sa iba't ibang lugar yan. So, ibig sabihin, kahit dito sa Pilipinas, pwedeng isampa ang kaso laban kina Maharlika. Ang tanong na lamang, paano silang mapapauwi rito? Paano mabibitbit dito si Jojo de Guzman? Paano madadala rito sa korte si Mr. Sasot at si Harry Roque? Diba? Ngayon, good thing, kabilang po tayo at ang mga bansang pinagtataguan nila sa Interpol. Yun ho yung naisip nila na gawin. Sabi niya rito, tinitignan namin kung bakit dumarami, bakit parang iisang tema nila sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Tatawa naman ako rito. Hindi sila sumasakay. Kasama sila sa panggugulo. Samantalang nagkomento si Boying Remulla, sabi po ni Boying daw, binabalanse po namin mabuti. Ako bilang dating hukom. Ha? Dati pala hukom si Boying? Ay, si NBI pala to. I understand and respect freedom of speech, freedom of expression. Anya. Saad pa ni Remulla, pero kapag lumampas na sa hangganan, nagkakakomit na sila ng inciting to sedition. Nakakakomit na sila ng libel, kailangang sawatain natin yan. Correct, dapat po talaga. 'Di ba? So paano gagawin nila rito? Ang problema ho kasi nila, ito sa Pilipinas, krimen ang paninirampuri. Kaya sa Amerika, hindi krimen. 'Di ba? Pero yung ginagawa rin naman po nilang hangarin ng pagpapabagsak sa gobyerno, that's inciting to rebellion or inciting to sedition. Sa Amerika, ganun din yun. Kasi kinakailangan, yung ginawa pong krimen din po rin sa kanila, sa kabilang bansa. Yung krimen na ginawa ni Jojo de Guzman, dito, yung mga fake news niya, lalo yung pinakahuli kay Martin Romualdez, dapat krimen din na itinuturing sa Hong Kong. Pagka ganun ho yan, nako, labas ng warrant of arrest, request ng red notice sa Interpol, then bahala na si Interpol ng bansa kung saan nandoon tong mga taong pipick upin. 'Di ba? Dadalhin sila rito sa Pilipinas. At ang Pilipinas naman po, masyado tayong mabait. Hindi lang po tayo naghahatid. Hinatid ng gobyerno natin si Duterte. Sinundo ng gobyerno natin si Alice Goo. 'Di ba? Ang importante po kasi mahuli at maiharap sa hustisya. Kaya ho pagdating ng mga yan, ako ngayon pa lang I can say, welcome to the Philippines. Ayan, si Pebbles makakapagpatunay sa inyo tungkol dyan sa pulboronic video na yan. You can ask her. Okay? Yan si Pebbles Cunanan. Nakatulad rin po ng inyong abang lingkod, nakasuporta kay Duterte nung araw. Pero sabi nga niya, ayaw niya kay Sara. Kasi nga raw po, Sara ulo. Alright? Wag mo kayong mag-alala, makakalawit at makakalawit rin